Okay po, Happy Lord's Day po mga kapatid. Happy Lord's Day brothers and sisters in Christ. Sige po, ito pong sermon na mapapakinggan po ninyo ngayon ay originally written by Reverend John Von Popta. Siya po ay Pastor Emeritus ng Fellowship Church sa Burlington, sa Ontario po, sa Canada. And this was preached around 2003. Ngayon po, i-refresh ko lang po kayong lahat. So bakit ito yung sermon series natin? And I assume that you ask na bakit the Beatitudes? Again, una and pinakamahalaga para i-exalt si Kristo. Na yung pag-preach tungkol sa mga Beatitudes is nagpapakita na si Kristo lamang yung ganap na tumutupad sa lahat ng mga nakasulat na makita natin dito sa text. And binibigay niya yung righteousness niya sa bawat sumasampalataya. And pangalawa, pinipreach din natin yung Beatitudes para i-reveal yung character ng kaharian ng Diyos. Na dinidescribe dito yung fruit ng Holy Spirit sa mga kabilang kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And mahalaga din po ito because, third reason po natin, it is because this calls us for self-examination. Na hinihimok tayong lahat ng mga nakikinig po ngayon na i-test kung yung mga marks of grace or marks of the kingdom may kita po sa buhay po natin. And di po yung bilang patunay or proof ng pagkakaroon natin ng tunay na pananampalataya. And lastly, ito po ay para i-comfort and palakasin tayong mga mananampalataya na ina-assure sa atin ng Beatitudes, tayo na bayan ng Diyos, na tayo po ay pagpapalain kahit po na nasa gitna tayo ng suffering. And tayo po ay tinatawag na magpatuloy sa ating pag-asa na wala pong ibang pagkukunan natin. Na makita lang po itong lahat sa Panginoong Hesukristo. And nawa ito po yung maalala natin, kada pinag-aaralan natin ng Beatitudes, kada binabasa po ninyo, and kada minimeditate, even if matapos po nating pag-aralan. Ito po lahat ng mga Beatitudes. Okay po? So, let's begin. Yung isa sa mga unang bagay dito sa Beatitude na focus natin po ngayong tanghali, na siya po dapat na pumukaw ng pansin or attention natin, is yung katotohanan na hindi kina-qualify or hindi nililimit ng Panginoong Hesukristo yung kanyang mercy. Na hindi niya to nire-restrict lang sa isang particular group or klase ng tao, but instead, malinaw na sinasabi ng Panginoon po dito that merciful people will be blessed. Tatanggap sila ng awa and in fact, tinatanggap na nila yung mga pagpapala ng kaharian ng Diyos. So pansinin din natin na sinabi ng Panginoon dito as we observe the text na yung mga merciful people na to ay blessed already. Yes, tatanggap pa sila ng awa, pero yung amazing truth is that ngayon pa lang na tumatanggap na sila ng pagpapala galing sa Diyos. So undeserved favor yung pagpapala na yon. And dumarating sa atin, ito po ay dahil sa merciful ang Diyos po sa atin. So ito po yung amazing na bagay na tinuturo sa atin ngayong tanghali. And yung theme natin with this sermon is that the Lord Jesus Christ declares that the merciful receive mercy. And ito rin po yung title po ng ating pong sermon ngayong tanghali. Ngayon po ay meron tayong 3 points, pero para mas lalo nating maunawaan yung text. So point number 1, mercy described. And number 2, mercy demanded. And number 3, mercy received. Ayun po mga points na to, may kita nyo naman sa inyo pong mga bulletins. Bago po tayo pumunta sa exposition ng passage, so let us all pray first. Our gracious Father, we thank you that in Christ, that we who once stood condemned, that you have been shown mercy by you, O Lord, which is abundant and everlasting. And truly, O Lord, that blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. And now, O Lord, as a congregation now hear the ministry of your word, we pray that you open our eyes to behold the wondrous things from your word, that you pierce our hearts with the truth of the gospel, and teach us what it means to be blessed by your mercy.
how it humbles the proud, you comfort those who are weak and broken, and how it transforms the sinner into a person who delights in showing compassion. So, O Lord, we pray that make us not merely hearers of your word, but doers, that we may be comforted in the character of our Lord and Savior Jesus Christ, who did not come to be served, but to serve, and the one who gave his life as a ransom for many. We pray, O Lord, that your word bear fruit in love and mercy toward others. So bless now the preaching of your word, bless your servant in this pulpit, and grant your people with listening hearts, that Christ may be magnified for our good and for the glory of your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, sige po, para po sa unang point, ang tanong is that, ano ba yung mercy? So mukhang lahat naman po tayo familiar po sa word po na ito. Pero para mas maunawaan po natin ng tama yung text natin, kailangan po nating sagutin yung tanong, what is mercy? So una po sa lahat, yung mercy is synonymous sa compassion. Na ibig sabihin, yung pagiging merciful is yung pagkakaroon ng understanding sa kalagayan and paghihirap ng iba. Yung mercy is yung pagkakaroon po ng malalim and tender, or yung ibig sabihin gentle, na feeling ng compassion na nararamdaman. Ito po dahil sa pagkakaroon ng knowledge sa halimbawa trouble, o kaya weaknesses, or suffering, o kaya vulnerability ng isang tao or ng kapwa natin. Ibig sabihin, ito yung tender feeling para sa isang tao na nangangailangan ng tulong. So nakikita to especially sa family. Kung saan yung halimbawa kalagayan or situation ng mahal po nila sa buhay, yun po yung nagpupukaw ng compassion or ng Tagalog nga po, habag sa isang tao. So sinasabi ng scripture, and we have our examples here, na sinasabi sa atin na ganito yung pagmamahal ng tatay sa anak niya. Mababasa po natin sa Jeremiah 31 verse 20. Jeremiah 31 verse 20, Is Ephraim my dear son? Is he my darling child? For as often as I speak against him, I do remember him still. Therefore my heart yearns for him. I will surely have mercy on him, declares the Lord. So isa pa pong halimbawa ng nanay naman sa anak niyang sanggol. May kita po natin yan sa Isaiah 49 verse 15. Isaiah 49 verse 15. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. So pero higit pa po ron sa makita nating examples, human to human emotion, pero higit pa po doon is yung mercy, mismong karakteristik ng Diyos. Makita po natin yan sa kabuuan ng Psalm 116, na sinabi ng psalmist that our God is merciful. Ito po kasi yung na-experience din ng Israel sa Diyos during their history. And dahil part ng nature ng Diyos yung kanyang mercy, diba sabi nga po sa hymn that we know, na kakantahin natin after, it never fails, His compassions they fail not, there are new mercies every morning. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. So napakagandang words of praises para sa ating Diyos. And again, sa history, kahit po napatunayan na naging unworthy yung Israel dahil sa kanilang kasalanan, nanaig pa rin yung mercy ng Diyos. And nakaugat po yung mercy na to sa covenant love ng Diyos, to His steadfast love. And ito po yung demonstration ng covenant faithfulness ng Diyos sa Kanya pong hinirang or piniling bayan. So sabi nga sa Psalm 25 verse 6, Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. So, God helps those in distress. He redeems His people from the pit, and it is because of His great mercy. And yung mercy ng Diyos, yung po yung nagsisilbing basis niya, o yung kanya pong willingness to forgive.
Na ibig sabihin na patawarin yung lahat ng mga kasalanan natin, and ika nga, sabi nga sa scripture, to cast them into the sea. And it is because the mercy of God is greater than the highest heaven. And dahil po sa mercy na to ng Diyos, ito naman yung basis kung bakit po tayo nakakalapit sa Diyos ng may confidence. Bakit tayo nakakapanalangin? So meaning, pwede tayong dumulog sa Diyos, na ito po'y dahil sa mga pangako ng Diyos ng kanyang, again, mercy. And tayo po'y nakakahingi ng tulong sa Diyos kahit po sa mga panahon na tayo po ay nangangailangan. So isipin po natin another example, and napakarami po nating example ngayong tanghali. Illustrations from all of the scripture. So isipin po natin, example, si Prophet Daniel. Namikita po natin sa Daniel 9 verse 8. So let me read Daniel 9 verse 8. To us, O Lord, belongs open shame, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against you. So hindi nakiusap si Daniel sa Diyos base lang sa sarili niyang katuwiran. Ito po ay kundi dahil base lang po itong lahat sa mercy ng Diyos. And ito po yung tandaan po natin every time that we think about this. That sinners who confess and forsake sin, they may boldly appeal for mercy and they will find it. Pero alam natin po na itong mercy na to, na kada pinag-uusapan natin, this mercy cannot be earned. Dahil kung kaya po natin, hindi na po yung tunay na mercy. Tama po ba? Hindi rin yung pwedeng igiit, hindi rin pwedeng i-demand. No, it is because ang Panginoon ang siyang kusang loob na nagbibigay ng mercy niya. And isa pa po, another thing, when we think about mercy, hindi lang po feeling or emotion yung mercy. Hindi po ganun. Iyon po dahil it is something that worked out in action. And ito po yung magiging working definition po natin mamaya. That this is something worked out in action. Yes, you may feel sorry for someone, pero hindi pa rin po yun yung tunay na mercy. Pwedeng madama mo yung halimbawa pain or paghihirap ng isang tao, pero hindi pa rin po yun mercy. And to be clear, yung compassion is to experience or feel in the heart. So ano yung nararamdaman in the heart? Yung pain and awful situation ng isang tao, of another person. Pero higit pa po ron yung mercy. So mercy is doing something about it. Para po tumulong, o kaya dahil nga merong suffering, merong pain. So ang ginagawa is that para guminhawa yung kalagayan ng kapwa natin, physically man or spiritually. And when it comes to God, He has compassion on His people. So, in mercy, so see the difference. So, in mercy, He saves those people. So, makita po natin yan sa 1 Peter 2 verse 10. 1 Peter 2 verse 10, once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So, in the great mercy of God, He has given this new birth to a living hope. Naman siyang pinanggagalingan ang basis natin, bakit tayo ni-generate ng Panginoong Diyos? Bakit tayo Kanyang niligtas? Kasi tayo po noon, kung titan po natin yung ating past life, yung ating human nature, our default nature, wala tayong hope. We are lost and abandoned. Pero ngayon, nakatanggap tayo ng mercy. And yun po ay nanggaling po sa Diyos na siya pong binigay niya po sa atin lahat. So meron pong sumulat na isang Anglican archbishop and commentator na yung sabi niya is na ito po yung kaibahan ng mercy and grace. So to quote, God's grace is especially associated with men in their sins. His mercy is especially associated with men in their misery. Again, grace looks down upon sin as a whole, and mercy, it looks especially at the miserable consequences of sin. So, ito po yung pagnanais na alisin yung suffering. And yung glorious thing is that
Lalo na po kung titingnan po natin yung mga gospel accounts. Paulit-ulit na tumugon ang Panginoong Hesus sa mga nangangailangan using His mercy. For example, may kita po natin yan. Halimbawa, yung napakaraming lumapit sa Kanya. For example, yung mga bulag na mga humingi ng mercy, binigyan ng Panginoong Hesus ng paningin. Yung halimbawa naman, Canaanite woman na humiling ng kagalingan para sa anak niya, siya rin po ay tumanggap ng mercy galing kay Kristo. Yung tatay ng isang bata na pinoposes ng isang demonyo, o yung 10 lepers na lumapit kay Kristo. So they all sought mercy from the Lord Jesus Christ and they found it. And sabi nga sa letter to the Hebrews, si Kristo yung merciful and faithful high priest. So dahil po sa Kanya, dahil sa karakteristik po na to, tayo po ay makakalapit in the throne of grace. Na meron pong pagtitiwala and thus to receive mercy and that we find help in time of our need. So yung isa pa pong perfect example ng mercy is may kita po sa binasa natin kanina, which is yung parable ng Panginoong Hesukristo sa New Testament, yung parable of the Good Samaritan. So may kita po natin sa Luke 10. Alam natin yung story. Tama po ba? Siya yung tumigil para tumulong. So samantalang nagpatuloy lang yung iba sa paglalakad nila. So again, dito sa parable, may isang traveler na inatake, ninakawan siya, and iniwan na halos patay. Merong mga nakita sa kanya, so nakaramdam sila ng pity or compassion, pero wala silang ginawa. Pero may isa na merciful, yung Samaritan. Ano yung ginawa nitong Samaritan? Binuhat niya yung lalaki, nilinis and tinalian yung mga sugat niya, inalagaan, and nangako yung Samaritan na babalik siya. And that is being merciful. Ano po yung definition natin kanina? Ito yung pity or compassion moving into gracious action. Na merong action, yung nagpapahiwalay between compassion and mercy. So, again, to repeat, mercy is having more than pity. So ito po yung matinding pagnanais na gumawa ng paraan para maibsan yung paghihirap or misery ng isang kapwa. And pagkatapos nandun yung tunay na pagkilos para mangyari yon. Okay po? So ngayon, ito naman, pupunta tayong Old Testament. So gaya nga ng sinabi ng Panginoon across many passages, alam ng Israel, yung kautusan, ito po yung binigay ng Diyos sa kanila. Pero nag-fail pa rin silang sundin yung mahalagang bahagi ng kautusan or the law of God. Ito po ay tungkol sa justice and mercy. So pero ngayon, tingnan po muna natin yung account ni Joseph and ng mga kapatid niya na may kita naman po sa Genesis 44 and 45. Dito po sa account from Genesis 44 and 45, alam natin yung story, benenta and inabandon si Joseph ng mga kapatid niya. So, pero nung moment na yon, nasa harap nila si Joseph, na ngayon tagapamahala na ng Egypt. Siyempre, natakot yung mga kapatid niya. Natakot sila para sa kanilang buhay. Kasi si Joseph na pinahirapan nila, so meron na siya ngayong kapangyarihan. Meron na siya ngayong authority. So, pwede niya gawin yung anuman na naisin niya sa mga taong ito na dumating sa palasyo niya. Pero ayun nga, sa story, nag-set up si Joseph para makulong si Benjamin. So gamit yung paglalagay ng silver cup dun sa sako. And yun yung magiging test niya para malaman kung nagbago na nga ba yung mga kapatid niya simula nung ibenta siya doon sa bilang alipin. So ngayon, dahil sa nangyari, ano kaya yung gagawin ng mga kapatid niya? Iiwan din ba nila si Benjamin? Iiwan din ba nila sa Egypt si Benjamin and sasabihin nila sa tatay nilang si Jacob na wala silang ginawa? O baka, nagbago na sila. So notice, na nung sabihin ni Judah na siya na lang yung ipalit kay Benjamin, then doon na ni-reveal ni Joseph yung sarili niya. So remember the story? So pwede niyo rin po i-browse. So nakita niya yung pagsisisi ng mga kapatid niya doon sa ginawa nilang wickedness.
And nandoon yung mercy ni Judah kay Benjamin and even sa tatay nilang si Jacob. So nakita ni Judah yung misery ni Jacob for the fear na mawawalay na si Benjamin sa kanya. And dahil po dito, kumilos si Judah para mapagaan yung misery na yun. Kaya ang ginawa ni Judah, inoffer niya yung sarili niya. And so, nirestore ni Joseph yung relationship niya sa kanila. Ang ginawa niya is that pinatawad niya yung mga kapatid niya sa kanilang wicked deeds. And dito sa storya o sa narrative, umiyak si Joseph sa tuwa dahil sa nangyaring restoration sa kanilang relationship. Hindi siya nag-demand ng apologies sa mga kapatid niya. Hindi niya hinanap yung confessions nila. And hindi siya nag-demand ng mga acts of contrition. Hindi po. Nakita ni Joseph yung tunay na pagsisisi ng kapatid niya. And so he grants real forgiveness sa kanila. So, big sabihin po nito, when Joseph sees mercy, he grants mercy. And ito po yung patunay that the merciful are shown mercy. Kasi si Judah na ngayon po ay merciful, na merong real repentance, siya naman po ngayon yung tumanggap ng mercy. So another example, ngayon naman sa New Testament, so meron naman tayong counter-example, the one that we read kanina, yung unforgiving or unmerciful servant na makita po sa Matthew 18. So dito po sa verse 21 to 22, it reads, "Then Peter came up and said to him, 'Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times?' Jesus said to him, 'I do not say to you 7 times, but 77 times.'" So I hope familiar po tayo sa susunod na kwento dahil binasa natin kanina. So then, kinuwento ng Panginoong Jesus yung parable. Merong isang servant na may utang sa isang king, amounting to 10,000 talents. And sa modern times, yun po ay nagkakahalaga ng 340 billion pesos. So yun po kasi ay halaga po ng 20 years of wage. Imagine na, 20 years po of wage. So, ibig sabihin, yun po ay amount na hindi niya kayang bayaran talaga. And dahil hindi makabayad itong servant, so inutos ng hari or ng king na ibenta yung lahat ng mga ari-arian niya. Isama mo na pati pamilya mo para kahit papano makapagsimulang bayaran yung utang niya. So lumuhod yung servant. And nakiusap siya na bigyan siya ng mercy. So nagkaroon ng pity sa kanya yung king. And sa mercy ng king, so hindi lang niya binigyan pa ng time yung pagbabayad ng servant, hindi lang allowance yung binigay, hindi lang pinatawad yung family, pero tuluyan niyang pinatawad and kinancel yung buong utang. Nakita niya yung misery ng servant, nagkaroon siya ng pity sa kanya, and kumilos siya in mercy. So, true pa rin sa ating definition kanina. Pero, pagkalabas itong pinatawad na servant, so nasalubong niya yung kapwa niya servant, na itong tao na ito ay may utang din sa kanya na nakakahalaga ng 100 denarii. So katumbas po yun ng 680,000 pesos. Ito naman ay 20 weeks of common labor. So malaki pa rin yung halaga, ibig sabihin. So kaya hinabol niya yung pinatawad na hinabol ng pinatawad na servant yung kapwa niya and pilit siya na sinisingil. And yung iniisip marahil nitong tao na ito, malaki din yung utang niya sa akin. And ito na yung panahon para magbayad siya. Yun po yung nasa isip nitong pinatawad na servant. Well, lumuhod yung kapwa niya servant, nakiusap na bigyan siya ng panahon. Ano yung nangyari? Pero tumanggi yung unang servant. Isipin po niyo yun. Pinakulong niya yung kapwa niya na may utang. And pinapakita dito na walang pity itong tao na ito. He has no pity, no compassion, and it leads to no mercy. Pero po, higit pa po doon, hindi niya po naiintindihan. And it shows na hindi niya naiintindihan yung tunay na meaning ng mercy. So kahit na pinatawad na siya ng kanyang king, hindi niya pa rin naintindihan yung tunay na forgiveness. Kahit kinawaan na siya ng kanyang king or master niya, hindi niya rin yung pinahalagahan. Ito po yung makikita natin dito, na wala siyang desire na i-relieve yung paghihirap ng kapwa alipin niya,
And ayaw niya magpatawad. And dito po sa Old Testament, dinidescribe ang Panginoong Diyos as we describe His character as merciful. So lahat ng mga kinanta nating hymns kanina po, lahat po i-praises sa mercy ng Diyos. Ano nga po yung sabi sa hymn na kinanta natin kanina? His mercy faileth never. So, God's mercy is like a father who forgives his children. Meron siyang compassion. And kumikilo siya ayon sa compassion na yun. So, nakita ng Diyos across the history of Israel yung kawawang kalagayan ng bayan niya. And iniligtas sila mula sa Egypt. So, nung time na marinig ng Diyos yung daing nila dahil sa napakaraming oppressor nila, nagsugo ang Diyos ng mga judges. And dito po sa covenant love ng Diyos na may kita natin sa Old Testament na paulit-ulit niya na na-restore yung bayan niya. Again, sabi nga sa hymn, this shows us that God's mercy faileth never. And kapag binabasa po natin yung New Testament, pinapakita sa atin yung greatest demonstration of mercy in the history of the world. And this is summed up here in John 3:16, the very well-known verse, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. This is to redeem us, to reconcile the world to Himself. Na nakita ng Diyos yung kawawang kalagayan natin, and nakita ng Diyos na nilubog ng sangkatauhan, which is tayo din yon, na nilubog natin yung sarili natin sa kapahamakan because of our sin. And since the very beginning, pinakita na ng Diyos yung mercy niya sa atin. For example, alam ko marami nang binanggit na Old Testament passage, pero babalik din tayo sa Genesis. So kahit sa fall of man, in the goodness and mercy of God, that God is the one who came seeking man. Na kahit, alam natin yung story, nanginginig sa takot si Adam, na siya po ay tumatakas sa Diyos. But then, tinawag ng Panginoong Diyos si Adam sa garden. And ano po yung tanong ng Diyos? Where are you? Yun yung unang mga salita ng Diyos sa fallen man. Where are you? So those are words of pity. Those are words of mercy. So paano naman yung tao na nagkasala? Siya po ay takot. Siya naman ay guilty, on the run. Pero pagdating sa Diyos, siya ay merciful. He came seeking man, showing mercy. Actually, hindi lang yon, but He is doing mercy. So kaya po sa New Testament, mababasa natin na sinugo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na nakita ng Diyos yung suffering natin, yung misery natin, yung bawat kasalanan natin, pero po, despite sa mga kasalanan natin, ng sinfulness, fallenness, and corruption natin, ng ating ugliness. Hindi nga lang despite but because of our condition, God was moved by compassion and grace to act in mercy. So the Son of God paid the debt and set us free. So kaya po, wala pong contradiction to what I mentioned between justice and mercy. Wala pong contradiction. It is because they met in the cross of Christ. They met in our Lord, the person and work of our Lord Jesus Christ. Na dito po sa krus, na binayaran yung debt para palayain tayo mula sa bigat ng ating mga kasalanan. The debt that we incurred, the guilt that we carry, na hindi natin kailangang tumakas mula sa darating na puot ng Diyos dahil si Kristo na yung tumanggap ng puot para sa atin. And yun po ang very definition of the mercy of God for His people. Ito yung pagtingin sa ating mga tao sa kawawang kalagayan natin, na bunga ng kasalanan natin because of our sinfulness and the brokenness of this world. And it is God having compassion on us and then moving into action. So ito pong klase ng mercy na to is also demanded to God's people. And ito naman yung pag-uusapan po natin and i-expound sa second point.
So ngayon, balik po tayo, konti, sa parable of the Good Samaritan na kinukwento ko po kanina. So nung tanungin nung isang lawyer ang Panginoong Jesus, who is my neighbor? Then, yun nga, kinuwento ng Panginoon itong parable. Itong matapos na ikwento ni Kristo yung parable, siya naman yung nagtanong na may kita natin sa verse 36. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? Binaligtad ni Kristo yung tanong. Kasi yung tanong is, who is my neighbor? Pero, para sa Panginoong Jesus, mali yung tanong. Hindi natin dapat itanong, who is my neighbor? Kasi po sa ganong mode of question, parang sinasabi is that, for me, my neighbor is, tapos magbibigay lang ng sariling definition base sa preferences natin bilang mga tao, based on our liking. May mga nagsasabi din naman na yung neighbor ko is yung sino mang nilapit sa akin ng Panginoon. Well, totoo po yun, pero sinasabi pa rin ng Panginoon na mali yung tanong. And it will not be helpful for us na marinig yung answer. Pero yung tamang tanong is hindi who is my neighbor, kundi ang tamang tanong is that how can I be a neighbor? E nung tanungin ng Panginoong Jesus kung sino yung naging neighbor dito po sa parable na kinuwento niya, sumagot yung lawyer. Verse 37, ano po yung sagot niya? The one who showed him mercy. Ibig sabihin yung siya nagkaroon ng pity and kumilos. Siya po yung tunay na neighbor. So, inyong utos ng Panginoon is that, so you go and do likewise. So, kung tayo ay tunay na neighbor, we must show mercy. We do mercy and act in mercy toward others. So, dapat maging merciful yung mga citizens ng kingdom ng Panginoong Jesus. Kasi kung titingnan po natin, halimbawa, yung mga sarili po natin, tulad tayo po nitong unang lalaki sa parable. Tulad tayo nito na binugbog, ninakawan, and iniwan na halos patay. Ano po yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin ganun din. Inatake tayo ni Satan, ninakawan, and iniwan na halos patay in our sins. Meaning we have no hope. Nakatulad ng sinasabi sa John 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero, sa mercy ng Panginoong Hesukristo, tayo po ikinupkop ng Diyos. So, laging naroroon yung mercy niya para pangalagaan tayo at bigyan ng lahat ng peace and consolations in this life. So, coming from Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, ganun din yung pag-aalaga na ginagawa sa atin ng Diyos. Na lahat po yun ay kay Kristo. Nasa Kanya tumanggap tayo ng mercy mula sa Diyos. Kaya naman, nararapat tayo na magbigay ng mercy sa kapwa natin. Kaya nga po nang sinasabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 6:14, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. And dito naman sa sumunod na verse, sinabi ng Panginoon, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. And sa ibang place naman ng Scripture, parallel passages, sinabi naman ng Panginoon, Mark 11 verse 25, and whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive your trespasses. And dinagdag pa sa verse 26, hindi nyo may kita sa ESV, pero kasi may kita sa ibang scripture manuscript and nasa footnote ng inyong Bibles. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your trespasses. Okay po. Ngayon, tingnan natin yung sanlibutan. Everyone in the world, by nature, tayo po ay unmerciful. Tama po ba? Sa mga unbelievers, napakasarap gumanti. Kapag merong masamang sinabi sa atin, yung kapwa natin, katrabaho natin, nag-cut sa atin sa daan,
naka-offend sa atin, na-encounter natin sa social media. Gusto natin resbakan agad eh. Ready tayo sa ating mga keyboards, ready din tayo mag-cut, magsabi din ng masasamang salita against sa kapwa natin. Ang gusto natin ng justice is that yung eye for an eye, tooth for a tooth. Or masama nga pa nga, tayo na yung naka-offend sa kapwa natin, tayo pa yung gusto makabawi. Gusto pa natin maging vindictive. Pero ano po yung paalala sa atin sa scripture, mga kapatid? Yung mga nagpapakita ng mercy, sila rin yung tumatanggap ng mercy na to. And this is not because, hindi namang ibig sabihin po nito, that we can merit mercy with mercy. And this is not because we can earn forgiveness by forgiveness. Hindi po. It is because God's mercy is by grace. But, paalala sa atin lahat, we cannot receive mercy unless we repent. Meaning, hindi natin pwedeng i-claim na tunay tayo nagre-repent sa mga kasalanan natin kung hindi naman tayo willing magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. And we have to listen na walang bagay na talagang nagtutulak sa ating mga makasalanan by nature na magpakita ng mercy and forgiveness sa iba. Wala na pong iba, kundi yung pagkaunawa na tayo po pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo. And wala nang higit na proof ng patunay ng kapatawaran sa atin ng Diyos, kundi, and sabi nga natin, Beatitudes about the evidences and marks of grace. Pinapakita sa atin dito yung willingness natin na magpatawad. Na yun po ay evidence of our salvation, na nagdudulot sa atin ng assurance of the same, our salvation. And kung isipin po natin, kung hahatulan tayo, isipin natin na base lang sa kakayahan nating mga tao na magpatawad, kung gagamitin ko yung standard ni Charlie Oracion on how I must forgive someone, wala tayong pag-asa kung gagamitin natin yung mga sarili natin. We would be lost. And ito rin po yung dapat na i-reflect po natin. Na ito pong Sermon on the Mount, again, with the same reminder kanina, hindi po ito bagong set ng law na kailangan nating sundin. No, hindi po ito ibig sabihin dito. Pero dinidescribe dito yung isang tao sa ilalim ng New Testament. The man under the New Covenant. So dinidescribe dito yung tao na tinawag ng Diyos para maging mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, dinidescribe dito yung characteristic ng isang believer. That we know and confess that while we were yet sinners, Christ died for us. That while we were enemies, we were reconciled to God in Christ. So, ito po yung tinuturo sa atin in this part of the Beatitudes. That we are truly forgiven when we are truly aware of our sins against the Lord and we repent of them. And we cast down ourselves on our knees before the Lord and as we seek forgiveness from Him. So, dito po dapat maunawaan natin na hindi natin kayang bayaran yung lahat ng mga pagkakasala natin. But instead, in our foolishness, araw-araw pa nga natin dinadagdagan. And wala tayong dapat asahan, kundi yung eternal punishment galing sa Diyos. The most severe punishment. And that is eternal punishment and condemnation from the Lord. And our only hope and our forgiveness rests only upon grace and mercy of God in Christ Jesus. And so, para sa lahat po ng mga nagdurusa, on those who suffer, we must have mercy. We will have mercy. So para sa lahat ng mga taong nagdurusa dahil sa kasalanan, lahat ng tao yun. Tayong lahat yun. So kaya di natin pwedeng talikuran yung misery na dulot ng kasalanan. At yung misery na yun, hindi lang na-experience, hindi lang by those who are poor, hindi lang siya nararanasan ng mga kapatid natin na may sakit or someone who is dying, hindi lang po sila. But yung mas malalim and yung tunay na itsura ng misery may kita sa mga taong ito po, na hindi nalalaman yung kasalanan nila laban sa Diyos.
meaning unbelievers. And hindi nalalaman yung kawawang kalagayan nila. And nakikita yung misery na yon sa mga taong spiteful, those who malign you, who hate you, who treat you like an enemy. Pero po kahit po ganun, tinawag tayo na maging merciful. Tayo po ay tinatawag na maging merciful. Dapat tayo magkaroon ng habag, magkaroon ng pity. Hindi anger, pity or mercy. Lalo na sa mga taong puno ng bitterness and anger against you. So dapat silang kaawaan. Another example, and this is related to what I mentioned. Naalala niyo po yung kwento ni Stephen the Evangelist. So yung mga kababayan niya, dumampot sila ng bato para patayin siya. And dito nagdasal si Stephen, jumping to Acts 17 verse 60. Acts 7 verse 60, Lord, do not hold this sin against them. So with those very words ni Stephen, habang siya po ibinabato hanggang mamatay, still nandoon yung kanyang compassion sa mga persecutors niya. And mula sa compassion na yon, so he was moved into merciful action. So ano yung action ni Stephen? By praying for them. Yon ang ginawa ni Stephen. Ibig sabihin, kahit na nasa gitna si Stephen ng kamatayan sa kamay ng mga taong to, willing siya na magpatawad at humingi siya sa pinanggagalingan ng mercy na yon, which is the mercy of God para sa mga tao na yon. So, alam ni Stephen kung ano yung tunay na forgiveness. Dahil siya po mismo, si Stephen mismo, yung tumanggap ng mercy mula sa Diyos. And yun naman po yung magiging focus naman natin dito po sa point number 3. That this is the mercy that all of us, that we received. Wala na pong mas lilinaw na proof na tayo po ipinatawad ng Diyos, kundi yung readiness natin na magpatawad sa kasalanan ng iba sa atin. To be forgiven and to forgive. To receive mercy and to give mercy. And yun po ay magkasama. These two belong together. So yung mga taong hindi merciful, sadyang hindi pa nakakaranas ng mercy galing sa Diyos. And yung mga taong hindi tunay na makapagpatawad, hindi pa tunay na nakakaunawa ng kapatawaran ng Diyos. And as we meditate this beatitude, sabi natin, blessed are the merciful. Why? It is because they realize the forgiveness of God. They have experienced, realized, and received the forgiveness of God. And so, they are merciful to others. Binibigay nila yung same mercy that they possess. So tulad nga na nabanggit natin, as I said din kanina, hindi mga isolated proverbs ito mga beatitude. No? But ang mahalaga natin dapat tingnan naman ngayon is that they build upon each other. So meron pong makikita natin na flow with this beatitude. So di ba unang pinag-aaralan natin when we first touched and discussed this beatitude, so pinag-aralan natin that blessed are the poor in spirit. So ibig sabihin, sila yung mga nakakakilala ng kanilang kasalanan and pagiging makasalanan nila. And sila yung nakakaunawa na meron silang spiritual poverty. And pinag-aralan din natin that blessed are those who mourn because of their sin. So ibig sabihin, sila yung Tagalog, di ba? Sila yung mga nahahapis na merong repentance that leads to life. Susunod naman, blessed are the meek. Mapapalad yung mga nakakaunawa and nakakakilala and namumuhay and in humility. So ito yung mga tao na merong tamang pagtingin sa sarili nila. And another thing about this is that kailangan nating ma-realize that for this meek or humble person, that no one can really hurt this kind of person. Walang sino man na makakasakit with this truly meek person. Bakit? Kasi walang anuman nasasabihin ng iba na hihigit doon sa lalim ng pagkaunawa ng taong ito sa sarili niyang kasalanan. And sinasabi niya kasama ni Paul, na ito nga yung sinasabi ng iba sinasabi ng Diyos sa akin, bakit ako masasaktan sasabihin ng iba? Nakasama ni Paul, wretched man that I am.
And so, simula po sa lahat ng mga to, and so he now hungers and thirsts for righteousness. Alam niya na wala siyang righteousness na mula sa sarili niya. And kanino lang po yun makikita? Mahanap niya lang to sa Panginoong Hesukristo. Na nandun yung hunger and thirst nitong tao na ito. Dahil nakita niya na desperate yung kalagayan niya. And alam niyang matatanggap niya lang to only by grace in Jesus Christ. By the mercies of God. And matapos tanggapin ito pong mercy o awa ng Diyos, matapos pagpalain ng Diyos ng mercy niya, then naunawaan ng tao na to ngayon yung ibig sabihin ng mercy. He knows mercy, he has learned mercy, he lived mercy, and now he loves mercy. And kung tayo po ay tumanggap ng mercy ng Diyos, hindi po ba't nararapat lang na maging merciful po tayo? So sa lahat po ng to, with all these challenges for us to be merciful, tayo po na ngayon inaanyayahan na tumingin sa krus. Dahil dito sa krus, namatay yung isang walang kasalanan. Hindi kailanman nagkasala, hindi kailanman nanakit ng kapwa niya, pero nagsalita and nag-preach lamang ng katotohanan. And yun po ang Panginoong Hesukristo. Pumarito ang Panginoong Jesus to restore para hanapin and iligtas yung mga nawawala. Kinuha niya yung mga kasalanan natin. So kasama na doon yung sin of the lack of misery, yung lahat ng mga bitterness natin, yung pagiging malupit natin. And it is because our heart is deceitful above all else and beyond cure. Who can understand it? Pero, kung alam ko sa kaibuturo ng puso ko na naging ganito ako, that I am what I am, na dahil lamang po ito sa awa ng Diyos, na dahil lang sa mercy ng Diyos, then there should be no pride left in me. And kung ganito lang din, I will not deny my sins. There will be no pride left in me. There must be no bitterness. Hindi rin dapat vindictiveness yung mamamayani sa puso ko. There will be no insisting on my own rights coming from me. And there will be no vengeful thoughts arising from me. Instead, na habang tumitingin po tayo sa iba, na makita nawa natin na tayo yung pinakamasama sa mga makasalanan. Diba yung binasa natin kanina sa 1 Timothy? And kung sakali mang, halimbawa na makita natin, maka-witness tayo ng kasalanan ng iba, or anumang di ka nais-nais, lalo sa ating mga kapatid kay Kristo, we must not gloat, or meaning hindi po tayo magkaroon ng pleasure hearing that, but we have sorrow for them. And kung may kasalanan man na ginawa laban sa atin, we must have compassion. And that compassion will be moved to mercy, to grace, and to forgiveness to that person. Na kahit pa yung pagpapatawad natin ay umabot ng 70 times 7. Kahit pa po umabot doon. And ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa atin. Napakinggan po ninyo ulit, that if you are merciful, then you already have it. If you are merciful, then you already have it. And matatanggap natin to sa bawat pagkakataon na tayo po ay mahina. And dahil umaasa lamang tayo sa sufficiency ni Kristo, sa kasapatan ni Kristo, at sa dakilang gawa ng Espiritu Santo, na tayo po ay magsisisi at manunumbalik sa Diyos. And it is God who enables us to say that, have mercy on me, O Lord, have mercy on me. Nalala niyo po kanina yung unmerciful servant. Ano po yung nangyari sa kanya? Since hindi niya maunawaan yung mercy na pinakita sa kanya ng master or king niya, so pinahuli siya and pinakulong. So his forgiveness was not received in this heart of the servant. And so, he was not forgiven. And yung servant na yon na unrighteous and cruel, na even, alam pa yung ginawa niya, chinok niya yung kapwa niya alipin and tinreten pa niya. So kung siya na walang puso and walang mercy, and hindi siya marunong magpatawad, then malinaw lamang po dito na pinapakita sa atin
na hindi niya naunawaan yung ibig sabihin ng tunay na pagpapatawad. And therefore, he was not forgiven in the first place. Tandaan natin, blessed are those who are merciful. It is because they have received the grace of God in their lives. By nature, wala po ni isa sa atin yung merciful. And kung ikaw ay merciful, ito po ay dahil kumikilos ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. It means that you have seen what God has done for you. That He has been merciful to you, and therefore, you can be merciful as well. Dito naman po, another passage from Paul, dito sa 2 Timothy 1:16-17. So binanggit niya, nagbanggit siya tungkol sa isang kapatid na humanap sa kanya habang nasa kulungan siya sa Rome. And dito sa brother na ito, he had compassion, took pity, and he had mercy. So kaya sinabi ni Paul dito kay Onesiphorus sa verse 18, "May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day." So he was blessed with the understanding of mercy, and therefore he was merciful. And this brother will receive mercy on the final day. Another one, isipin na natin yung sinulat naman ni James sa James 2 verse 13. James 2:13, "For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment." So yes, kung paano nanalangin si Paul dito po sa passage na binanggit ko kanina, na yung merciful brother will receive mercy in the judgment. So gayon din naman yung sinabi ni James. And this is the opposite. That the unmerciful will not receive mercy on that day. But paalala sa atin, mercy triumphs over judgment. And so, sa lahat po ng mga nabanggit po natin ngayon, dito mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, blessed are the merciful. So, di lang on Judgment Day, but even today. Dahil naunawaan ng mga tunay na believer kung ano yung tunay na mercy, and dahil natutunan natin kung ano yung tunay na ibig sabihin na mercy, we love it and we live by it. And we shall obtain mercy. And the grace of God makes you gracious. And the mercy of God makes you merciful. Kung hindi ako merciful, isa lang po yung explanation. Hindi ko kailanman naunawaan yung grace and mercy ng Diyos. I am yet in my sins, without Christ, lost in the world. Next month, i-administer ulit sa atin yung Lord's Supper. And yung call for us is that let each of us examine ourselves. Hindi yung mga neighbor natin. Let each of us examine ourselves. And tanungin natin itong question sa ating mga sarili in the spirit of self-examination. Am I merciful? Kaya po mga kapatid, mapapalad yung mga mahabagin or merciful dahil kahahabagan sila. Mapalad yung mga mahabagin dahil ang kanilang Panginoon ay mahabagin. Yes, mapalad ka, kapatid, dahil ang iyong Panginoon ay mahabagin. Purihin po ang Panginoon. Amen. Let us all pray. Our Lord, we thank you for all your mercy that you have given to your people. And it is because of your mercy that we have been forgiven through Christ. And you have reminded us today that our true blessedness is not found in the things of this world, not in ourselves, but in the riches of your mercy and grace shown to us in Christ. You have been merciful to us, we sinners who are undeserving, and you now call us to live in the newness of life, in that same mercy, O Lord. So we pray that you seal this word to our hearts by the power of your Spirit, and make us a people who delight in compassion, who forgive as we have been forgiven, and who bear witness to the mercy that flows from the cross of our Lord Jesus Christ. And may He be formed in us more and more, and that the world may see and glorify you.
In the name of our merciful Savior, our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.